Aksyon! Radyo! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Saridon, pain, panis ang pain. Starts to release in 5 minutes. Mag-Saridon, gamot na pain lahatan. Indicated for fever, body pain, headache, toothache, dysmenorrhea. Pain, panis ang pain. Saridon lang ang kailangan. Based on in vitro study, individual response may vary. Paracetamol plus propionate plus caffeine is the generic name of Saridon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Wow! Nagpusyaw! Nasinuka! Tara nak, nagpusyaw kan. Agrupo pa kan nga multo. Baka anemic ka. Masapol matutulong nga 60 mg nga iron manipod ti Hemarate FA. Tapno Hemarite. Ada usto nga dosis ti iron. May rekomendar para kadagiti Pilipino per DOHAO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron pyridoxine vitamin B6, cyanocobalamin vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hemarate FA, the blood vitamin. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, friend, kasla nga adasab sa baliking ka. Nagpintas! Effortless! Girl, nariingat makastoy gapu ti Myra E. Effortless, ti glowing confidence! Ti simple nga panagusar ti Myra E, nakatulong daytoy nga mapahealthy ti kudil ko from the inside out. Basta laing mausar nga inaldaw. Kaduan ti umiso nga panagjeta ken ehersisyo. 13 pesos laing ti misa nga capsule. Effortless glowing confidence! Sana all! D-alpha tocopherol vitamin E, ti generic name ti Myra E. ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Team Dantes 4. Saritaan panggap ti Immunity Gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ayan no saan nga ustotikan kanan? Immunity gap ayan no og saksakit. Immunity gap na yan. Stop! Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus.
Amun tulong nga pagmuin, tikurang nga vitamin C kang zinc. Tulong tapnot the immunity 100%. based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Magsilin Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Mamulinawin, usok inding. Uyek nga da plema na? Agmayra kafkan. Lumukay, di na pigket ang plema, iti presyo nga afford pay. Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Myracough. Sa Myracough, lalabnaw ang madikit na plema. Afford pa. Revicon Forte. May palag ang lakas mo. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Batso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo!
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. At Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Pero, padaanan na po ti special presentation ti programa tiyo Sika Kantilenpeg iti nga malema po iti Domingo June 29 na 2025. Padaanan niya po with our guest Attorney El Reneo Kidris Castro. Alas 2:18. Sika Kantilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante iti linteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radyo iti Sika Kantilinteg. Gaputaawan may laksid iti kawanam mo. Sika Kantilinteg. Iti kada Domingo, alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag na iti linteg, ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika, ken tilinteg. Told you that was gonna be this way. No one told you that was gonna be this way. Dahil baga malim kakilyan na malim ti Domingo, Hunyo 29, ipadante manenti sa bali paranti programa tiyo Sika Kantilinteg. As usual with our partner itinete programa Attorney El Reneo Kidris Castro, mabagsasaritam ti apo ti crucial rule, quote unquote, dahiti agbalin niya whistleblower and ultimately agbalin niya state witness karito'y controversial cases kas kumapo kariti kaso kariti sa Bungero malagipi pa po that was 5 years ago, 2019 or 2020, di nga may bunanag, dahil yung kaso ti panagpukaw, di kiti 34, nga sa Bungero, ijay Manila. Now, after 4 to 5 years, may sa kaniti alleged suspect, patay ti limtuad nagkompesar, nga isuna ti may sa kaniti involved ti panakakidnap, and panakapapatay da ito nga sa Bungero. Babayanti panakabakilda na aramat iti barot nga lebeleng ti bangkayda allegedly Yatal Lake, probinsya ti Batangas. Now, dito salsaludsod nga may lalawag iti rito anya ti agbalin nga papel da ito'y whistleblowers iti panakasangal da iti kaso or ti kaso may pila ka iti alleged mastermind. Saan kadi kasapulan iti corroborating testimony of potential witness tapno di kaso ang ipila laban kadi alleged mastermind kaya tagbalin nga airtight case. Wano sigurado sa mga atyuskado agpatingga ang masentensyaan na wano ma-penalize na ito'y may tudtudo nga mastermind. Mind you, kaya ito yung controversial 34 sa Bungero nga nagpukaw daksanggasat kunan ito nga witness nga natayan da ito ket da iti bangkay da adan ijay Taal Lake mabalin niya sampai ket din niya matuntunan ti kinasyasin na rito gabuta aganay gaymen nga sa gasot da ito sa Bungero anibelbel ti bangkay da kalpasan niya napapati da gapo iti panagtsope da iti pagpapalutan ket may sagana po nga high profile female celebrity ti may pagrup nga mastermind. No sa rinno ni Justice Secretary Crispin Remulla kunana at da kwartana may impluensyado dito nga tao kasla bagbagan ni Secretary Remulla ti DOJ maamakda nga
mangsaranget babayan ay iti panagay pila ti kaso laban kaditi tinaptang alis mastermind na using the testimony of the whistleblower. Nawasong batan dito sa saludsod babayan ti panagay lawlawag na ay iti benmeg iti pagnempegan tayo ay iti panagay naman po iti may sabagado ni Atty. Kid Castro. Abogado, good afternoon. Hello, good afternoon sir. Ken kastamit ten dagiti nayat nga dumdungig kadito yung lalatak nga programa yu sir. So hopefully we will be able to give enlightenment kadito yung may panggap iti kaso dagiti nagpukaw nga sabungero. So siguro this afternoon the ketay nga malawlawagan is we really have 3 points. Unang-una, we have to give a background kung ano ba talaga yung alleged na nangyari doon sa bungero na to. And of course, meron nang lumabas in the person of alias Totoy na magpepresenta bilang isang state witness. So, ang tanong ng karamihan sa atin is that, ano bang ibig sabihin when you talk about state witness? Ano ba ang qualification o requirements sa ilalim ng batas para ikaw ay magiging isang state witness? So, pwede ba na siya na isa sa mga involved na sabungeros na fortunately she was able to live. Okay, yung sa nangyari, di ba? Nabuhay siya dahil kahit despite the fact na merong patayan na nangyari at nabuhay siya. So now he is presenting himself na tingnan natin kung ano yung kanyang involvement dito sa kaso na to. So bakit kahit siya ay involved sa kaso, ay pwede pa rin ba siyang tanggapin bilang state witness sa ilalim ng ating batas? So pangatlo is that ano ba talaga yung mga ano ang pwedeng ikaso sa mga taong involved dito? Anong kasong kakarapin nila sa ilalim ng ating batas, particularly under the revised penal code? So pang-apat would be yung idagdag na natin dyan would be yung bang mga mastermind. So yun ang tanong. Kasi when you talk about alias Totoy, he is directly involved in the case. So directly involved meaning kung usaping patayan, so isa siya doon sa directly involved. So when you say directly involved, isa siya sa mga pumatay doon sa mga biktima. So ngayon, syempre siya walang issue at all. Kasi unang-una, walang tanong, sa kanyang involvement kasi nga he is directly involved. So pag directly involved, definitely he is a principal to the case. So pag principal siya, so mananagot siya sa batas as principal. Okay, so yun ang natin, yung nakikita nating issue surrounding this case. So syempre we have to go over yung kaso na to, kung ano ba talaga yung nangyari. So we know for a fact na yung sa mga nakalipas, so meron talagang mga initially ang binabanggit ay tungkol sa 34 missing sabungeros. So yun yung una. Pero later on, it was alleged na yung number of victims which is yung recognized is 34 sabungeros, but then according to alias Totoy, sabi niya na it is close to 100. So exceeding now the number or officially recognized na 34. Ngayon, yun nga, yung sa kwento niya, binanggit din niya na yung pagpatay sa kanila is parang yung kanta na Killing Me Softly. Kasi paunti-unti yata silang pinatay. And of course, binanggit din niya ang tungkol sa mastermind dito sa alleged killings. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na there is already a killing kasi we are becoming judgmental. Okay, so alleged kasi allegation pa lang ito. Wala pa namang formal complaint filed in court. Okay, so nasa kustodiya siya ngayon ng ating Department of Justice. So nasa ating mga piskalya yung alleged na
eto si alias Totoy na gagamitin bilang isang state witness. Kasi yung ano natin dito sir, yung pinagtatalunan actually is that yung issue ng pagpatay arose from the alleged cheating in cockfights, yung ating mga sa pamamagitan ng pagsabutahe sa mga manok, okay, ng mga kapwa nila sabungero. Nagchope. So, although this, yes, so meron kasing allegation na mayroong tinatawag na pandadaya yung ginagawa ng mga sabungeros na to. So ngayon, in the course of their yung pagsasabong nila, so meron silang ginawang sabihin natin cheating o na pagsisinungaling ba yun? Tama bang Pilipino ko dyan? So meron silang ginawa na hindi tama or naaayon sa batas. But then again, ang question naman natin dyan is that with that action that they have done, do they really would that give this aggrieved party or yung mga apektadong partido na nang mabigyan ba sila ng karapatan na patayin yung mga sabungero na to na nanloloko sa kanya? Yun naman ang tanong. So sa ilalim ng batas, do not put the laws into your hands. So yun naman yun eh. As simple as that. Huwag niyong ilagay sa iyong kamay ang batas. So let the justice prevail. Let the justice move. And do not put it into your hands. So as simple as that. Kaya lang kasi, ang nangyari dito, alleged to be na merong mastermind dito sa kaso na to na nag-utos, okay, sa mga yung mga later on to be determined as yung mga tawag nito akusado sa kaso na to, which include alias Totoy, na meron daw silang mastermind. So ngayon, ang tanong ulit dito is that would that mastermind be liable? Kasi siya lang naman ang nag-conceptualize ng pangyayari na to. So sa ilalim ng batas, dyan pumapasok yung tinatawag nating conspiracy. So when you talk about conspiracy, hindi naman kailangan na ikaw ay directly involved doon sa kaso para ikaw ay maging liable. So while it is true na hindi siya present during the time of killing, but the fact that he is part of the conceptualization or yung pagpaplano doon sa pagpatay sa mga taong ito, although while hindi siya directly involved kasi wala siya doon, or sabihin natin siya ang role lang niya that time is that siya lang yung nagdala doon sa mga kasama niyang kriminal na gagawa sa krimen na to, siya lang ang nagdala doon yon sa mga gagawa at siya rin ang nagsundo sa kanila sa pag-alis doon. Okay, so but then again, yung question, would that constitute principal liability under the law na kapareho niya yung mga directly involved gaya ni alias Totoy? So the answer is yes. Kasi ang konsepto ng conspiracy sa ilalim ng batas is that kung ikaw ay parte ng pagpaplano, although you are not directly involved. Kasi nga ang conspiracy, ang konsepto lang yan in layman's term is the act of one is the act of all. Okay, so regardless of your participation. So eventually, baka may magsasabi din na lalabas dito sa kaso na to na magpepresenta na siyempre si alias Totoy, magbabanggit na yan ng mga pangalan. Ngayon, baka eventually meron ding siyang mababanggit na si ganitong tao ay tumulong din sa amin sa pamamagitan ng pagsundo sa mga pumatay sa mga sabungero na to at nagdala nagdala sa kanila pabalik ng Maynila. So ngayon, siyempre yung mga taong babanggitin niya na magdadala sa mga kriminal na to pabalik sa Maynila, siyempre ang contention nila is that we are not directly involved. Wala nga kaming alam doon. Pinatawag lang kami para sunduin sila. So can that be a valid justification of their act para hindi sila maging liable? Okay, so ngayon kung yan na establish na meron silang they are part of the plan.
Okay, regardless of their contribution, they would still be principally liable. Kasi nga ang prinsipyo ng conspiracy under our revised penal code. So the act of one is the act of all regardless of your participation. So kahit hindi ka ikaw yung pumatay, kung ikaw ang nag-isip, mastermind, so you are principally liable. So kahit hindi ikaw yung pumatay pero ikaw yung tumulong para dalhin yung mga kasama mong kriminal from the crime yung crime site, okay, doon nangyari yung krimen, ikaw din ang nagdala sa kanila and you have a knowledge of that killing, you are principally liable. So ngayon, kaya nga napaka shall we say delicate or napaka-importante yung pagbanggit ni alias Totoy sa kanilang tinatawag na mastermind. Kasi yung mastermind dito is the one who made a criminal plan and is the one also who instigated its execution. So siya yung nag-isip, siya ang gumawa ng paraan para sa katuparan ang pagpatay sa mga taong ito. So ngayon, ang malaking katanungan is that yun nga, yung pagpresenta ni alias Totoy bilang isa sa mga pumatay din sa mga biktima nito or yung mga sabungero, isa daw siya sa pumatay, pero yun nga, para magbigay linaw sa kaso na to, siya ngayon ang patatayuin as state witness dito sa kaso na to. So ngayon, gusto nating liwanagin, pag ikaw kasi you will be acting as state witness, siyempre hindi ka na isasali doon sa kaso. So ngayon, di parang iisipin na naman ng mga tao, di parang ang dali-dali pa lang magkaroon ng mawala ang iyong pagkakasala kung ikaw ay magpipresenta bilang state witness. But then again, there are requirements provided for in bylaw na kailangang sundin para ikaw ay tatanggapin bilang isang state witness. So ang tanong ng mga takapakinig po ninyo is that ano po yung ground? So unang-una po dyan is that there is what we call admission of guilt. Kaya nga yung ginagawa ngayon ni alias Totoy, na umamin siya doon sa kanyang involvement doon sa krimen. Okay, so that is one requirement to become a state witness. Attorney, I'm quite interested in what you mentioned a while ago about the mastermind and the definition of a mastermind as you explained, nagplano, nagmandar, kasi dito yung kaso it is 34 sa bungero, imo na nakidnap da, and then hindi nakidnap da, binekil da, hindi nga nabekil da natay, na isupot da ito iti plastic bag nga, na ibeling timang kada ijay, Tal Lake in Batangas. Now, dito sa bungero, awan na dito security guard, iti may sasabungan nga ni alias Totoy, rimuarta ta, gabuta, ada iti pangta iti biyag na. Now, it's a very, very interesting portion when you mention about mastermind, that a mastermind is a person who planned and ordered for the kidnapping and killing of these victims. As per qualification, dito itatanga ni alias Totoy, now the question telta, can he be qualified as a state witness to pin down the mastermind and other possible suspect? Gabot ako na nakit, ada na pa yung police ka no, abogado, nga agbalan niya state witness ti gobyerno nga TED iti testimonya no sinmatiging kapanam detoy nga nakamamis nga pamapatay. Yes, yes. Yes. May engineer. Awan signal? Ay, nagpukaw ti signal na. Medyo ito yung amin, at yung barangay Lydia ni Apo Abogado. Yes, sir. So, isang requirement actually is admission of guilt. So, kung may admission of guilt ka, so it means that you are part of the crime. So, parte ko pa dapat ng krimen na yon. You are involved to that crime.
Okay. Admission of the crime directly or indirectly can qualify you to be a state witness. Yes, sir. So, oh, okay. Yes, go ahead, abogado. Yes, go ahead. Magagtutudo nga min dayan. So, nga medyo... yes, sir. So, dapat, there is what we call, unang-una dyan is admission of guilt. So, when you talk about admission of guilt, so, dapat, involved ka doon sa krimen na yun. Okay, so, how can you become a witness kung hindi ka naman involved doon? So, unang-una dyan, you have to admit, yes, to qualify as state witness, there is what we call admission of guilt. So, pangalawa dyan is that, hindi naman dahil ikaw ay, you already connected yourself to the case, you admitted your participation to that crime, yun lang yun, hindi naman. So, sabi din sa batas is that you should have no prior pending criminal case. So, dapat malinis ka rin na nagwi-witness. Parang that would be yung involvement ng criminal offense. So, hindi pwede na ikaw pala ay recidivist. Paulit-ulit ka nang nai-involve. Kasi nga, paano ka magiging witness niyan kung ikaw naman ay paulit-ulit na nakasuhan at na-convict ng isang krimen. Okay, so sabi sa batas, no prior pending criminal case. Kasi nga, siyempre yung pag-witness mo, itong titingnan mo rin ang rationale dyan. So that means that you are a person that the state can trust. Ikaw ay mapagkakatiwalaan. So pangatlo is that you should not be the most guilty. Okay? Or you should not be the leader of the crime. So in this case, si alias Totoy, isa po siyang gwardya at naging parte lang siya doon sa krimen dahil ang kanyang siguro naging lookout lang siya dito sa kaso na to. So he is considered not the most guilty kasi hindi naman siya yung leader of the crime kasi nga ang allegation niya rin is that merong mastermind sa kaso na to. So pang-apat is that the testimony that he will be giving must be credible and of course necessary for the prosecution of the crime. Kaya nga yung pagpakikinggan mo, yung kanyang pag-explain doon sa kaso, nakikita natin na yung kanyang binabanggit, okay, yung kanyang nalalaman tungkol sa kaso na yun ay napaka-importante. Okay, lalo na sa ating prosecution, sa pag-establish ng mga taong involved at yung anong kaso. Okay, nakakarapin ng mga ito or yung mga facts of the case to lead to the conviction of these criminals or accused, talagang establish niya sa kanyang mga statement. So, panglima is that, syempre, she has to agree with the Department of Justice na magiging isa siyang state witness. Kasi ang pagiging state witness din niya, sa part naman ng ating DOJ, would also evaluate him if he's really if he deserves to be granted immunity from prosecution gaya ng nabanggit kanina. So dapat establish din niya na he is not the most guilty of this crime that has been committed. So nandyan titingnan ng DOJ ang kanyang significance as a witness and titingnan din niya yung nature and gravity of the offense and of course yung kanyang role in the crime. So yung bang ibibigay niyang mga testimonya would actually lead to the yung solution or yung mare-resolve ba niya yung kaso na to sa kanyang bibigay na testimonya. So these are the things that has to be looked into for him to be qualified as a state witness. Okay, after qualifying or after offering all his testimonies about the circumstances surrounding the alleged kidnapping and killing of the suspect, now saan ka din nga masapol ti corroborating testimonies karito na nga testimonya ni alias Totoy for him to qualify
in the witness protection program to become star witness of government? Hindi. Nakadepende na ito, sir, sa evaluation po ng ating Department of Justice. Okay, Kasi siya po yung, it is the Department of Justice who would evaluate if he is qualified to be granted immunity from prosecution based on his testimonies. So, nasa DOJ na to establish. Pag nakita ng DOJ na very important ang kanyang testimonya, na magbibigay ito ng kaliwanagan doon sa kaso and eventually would might probably lead to the conviction of those people who are directly involved to that crime, including yung mastermind. So kung sa tingin ng DOJ ay qualified itong si alias Totoy and he is to be made as state witness, so that would mean na siyempre siya mapapawalang sala siya doon. And yung role niya is to become a state witness. Siya yung mag-establish doon sa kaso. So he will be yun lang naman, sir. Yun lang. He will serve as the primary witness of the prosecution in pointing the alias mastermind based on his recollection of events from the kidnapping up to the killing and dumping of those victims, ganon? Yes, sir. So, we have to remind as well na it's not only dependent upon his testimony. So, syempre, may mababanggit din siyang other forms of evidence which include, of course, syempre, titingnan nila yung corpus delicti, yung ating mga biktima. So, when you, or the body of the crime. So, ngayon, titingnan nila kung yung mga binabanggit niyang ebidensya aside from his testimony would really tutugma siya doon sa kanyang mga binabanggit, di ba, sir? So ngayon there are other evidences that would arise from his testimony. Hindi naman yung testimony lang niya ay yun ang paniniwalaan ng korte. So they will also dig deeper on the other pieces of evidence that they could derive out from his testimony. So hindi kasi dito, sir, ang establish kasi ng ating korte ay ang pagkakaroon ng krimen na murder kasi nga may patayan na nangyari dito. So maraming pinatay, so multiple yan. Okay, so that would probably the lead that the prosecution would try to look into dito sa kaso na to. So when you talk about murder, siyempre, dapat sa murder, kung papatunayan mo yan sa korte, dapat yung mga elemento ng isang murder ay na-establish ninyo under Article 248 of the Revised Penal Code. So when you talk about murder, it is, of course, the unlawful killing of a person or persons with qualifying circumstances. So merong binanggit ang batas tungkol sa mga qualifying circumstances na sa tingin natin, okay, if you base on the testimonies given by this alias Totoy, talagang it would constitute the crime of murder. Kasi nga there is presence of qualifying circumstances. So which include, of course, yung yun nga yung pagpanggit niya tungkol sa killing me softly na pagpatay sa kanila. So, of course, that would constitute cruelty. Okay, there is now what we call killing, which involve inflicting unnecessary pain, okay, on the victims. So, doon sa killing me softly na binabanggit niya, so that would alone, okay, would qualify as, would be considered a qualifying circumstance of cruelty that would translate the killing into murder. Okay, so yun ang nakikita natin na lead ng yung lead ng kaso na to na they might eventually file a case of murder doon sa mga alleged people who are involved into this case. Okay, so yun ang nakikita natin to. But then again, it is up for the prosecution to prove beyond reasonable doubt. Okay, na walang duda. Hindi naman sa dahil meron ng taong tumayo
bilang isang state witness ay nakadepende na yung ating husgado doon sa kanyang mga statement. So hindi naman ganun. Okay, so we know for a fact that when you allege a criminal offense, so dapat the proof that is required is proof beyond reasonable doubt. So hindi naman sa ganun kadaling patunayan sa korte. Yung nga nabanggit ninyo, corroborating evidence, so anong i-corroborate doon, dapat dumagdag siya doon sa kanyang testimonial evidence, and of course it follows yung mga other pieces of evidence which include object evidence. Okay, titingnan din nila yung corpus delicti of the crime. So yung mga binabanggit niyang lugar, so merong tinapon doon, so titingnan nila kung merong nga. Okay, so all of these things will be put together para babuo yung facts of the case na very crucial doon sa pag-file ng case in court. Okay, Abogado, we'll expound further on this porque napaka-interesting because you have mentioned those other angles for the role of the star witness in support of those already information gathered by the PNP in their conduct of investigation. Tapno ni kastaget DJ kaso maisang atag pa rin agpatingga nga dumano ijay hosgado may panggap iti dito. Makiti apo di kijay ngay senaryos nga insight ni Apo Abogado kaya't kasya po iti pagbanagan na pagtungpalan na kayan dahil iti mabalin niya mapasamak ababan kariting testimonya iti maysa nga star witness in the person of alias Tutoy. Now mapante ito ka di senaryo di niya mabalin niya panakaidawit di niya alias mastermind based on this testimony of star witness. Kaya't dito star witness iso na iti least guilty as stated a while ago, least guilty in the commission of the crime. May palpalawag to dito nga senaryo, kalpasan dito palagit tayo, Manipod Technical Studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Uy, effortless glowing confidence. Nariingat nga kastoy ka po ti Myra E. Myra E, tumultulong namang ita ti healthy skin from within. Kaduaan, di daw nga pa nag-usar. Gusto nga pa nag-jet akin ehersisyo. 13 pesos SRP laing kada capsule. Effortless! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Hello Bright Bar Blue, isang labatan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit siya. Hello Bright Bar Blue, isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS Millones. ACS Millones. Mga
misis! Bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Nasakit yung ulo. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Agos nga dagos? Baka ada side effect sa data. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat nga agpaiso. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Manipod, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kastan o Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Believe. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, friend! Kasla nga adasab sa baliking ka. Nagpintas! Effortless! Girl, nariingat makastoy gaputi Myra E. Effortless ti glowing confidence. Ti simple nga panagusar ti Myra E, nakatulong daytoy nga mapa-healthy ti kudil ko from the inside out. Basta laing mausar nga inaldaw. Kaduan ti umiso nga panagjeta ken ehersisyo. 13 pesos laing ti misa nga capsule. Effortless glowing confidence. Sana all! D-alpha tocopherol vitamin E, ti generic name ti Myra E. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na!
Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Team Dentist 4. Saritaan panggap ti immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ayan no saan nga ustotikan kanan? Immunity gap ayan no og saksakit. Immunity gap na yan. Stop! Immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumultulong nga pagmuin, tikurang nga vitamin C con zinc. Tulong tapnot ti immunity 100%. Based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Revicon Forte, may palag ang lakas mo. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Sika Ken Tilinteg. Well, sayang because it has reached the final point. May panggap karite discussion and the most important portion in our discussion, unfortunately, madonamente pa nagtapos. Mabanin 2 minutes, Apo Engineer, or 3. Tapos ni kastigat medyo may kan ni Apo Abogado. Iti last comment na may panggap ka rito because we're not talking about the affidavit or testimony of the star witness nga mangitulo kariti possible mastermind or the possible mastermind because we are dealing with the specific case involving the sabongero nga nagpukawa. Now may panggap ka rin nga affidavit of the security guard involved in the killing, pointing to the mastermind. Now the question dito did you allege mastermind kasapulan kadi nga direktamente nga itununa ken noan niya iti amuna nga direktamente nga nagbari na papel na kadi tinat nga napasamak nga krimen. Attorney, please. Gusto lang puntuan dito ng ating batas, yung when you talk about mastermind, although you are considered to be an individual who conceived the criminal plan and instigated the execution. So, ibig lang sabihin na you are part of the planning and the implementation or the instigation or the execution of that plan. So, ngayon, ikaw lang nag-isip doon. So, does it mean that you can be considered part of the conspiracy? The answer is yes. Kasi nga, ang conspiracy under the revised penal code, you really have that intention to commit the crime and you decided to carry it out. So, meron kayong plano at sinagawa nyo ito. So, ikaw, sa pagpaplano pa lang, naging parte ka. Of course, doon sa course ng krimen na yon, naging parte ka na. So, ngayon, would that mean that you as the mastermind is just like those people na gumawa doon sa krimen, yung mga mismong pumatay doon sa mga
sa bungero na yon? The answer is yes. So nandyan yan sa Article 17 of the Revised Penal Code. Nandun yun. So although shall we say na direct evidence of that agreement is important kasi connection ang tinatanong nyo, sir, eh. Paano niya i-connect ngayon na siya yung nag-utos doon? But then again, it can be inferred through the actions of the accused. Kasi ano naman lang siya eh, ano ba naman ang kanyang dahilan yung isang gwardiya na papagpapatay ang mga tao na yun kung walang taong nag-utos sa kanila. So yun naman yung point. Yeah, but then again, we leave it to that kasi nga at the end of the day, it's up for the prosecution to establish yung kung yung bang binibigay na impormasyon ng ating gagawing state witness would really establish that there is a crime that happened. Okay, so that is the most important thing of all, as a role of the star witness, so that the case will prosper kung natin nga din. But anyway, abogado, because of overlapping iti next program, sayang ko natin nga rin, yabot atidlog dito commercial tayo, and resulting to a limited time, dito nga portion na get very interesting ko natin gabot DJ nga testimony of the alleged star witness or witness of the crime is now opening up so that the circumstances behind this gruesome incident kaya't malukaisan ang patinggang mabukit-kitan na sino iti nagplano ken kastamiten para kay paymet ti hostisya iti pampamilya rito pimpimamet niya pampamilya rito nga subungero. And with that again, attorney, thank you very much for at least giving us your time at tinigas taget makaibati tayo iti mabalin nga edukasyon legal education at that para kaniti listeners and viewers iti programa tayo. Thank you, attorney. Good afternoon and God bless. Thank you, good sir. Thank you. Okay, dito na po ti para kay danon ti sabay param ti programa tayo si Kagen Tilinteg with our partner ni attorney El Rene Kidris Castro. Itinagan pa ni Engineer DJ Pancho, to'y ka-aksyon nyo, Dr. Rolando C. Maraming salamat, God bless, and mabuhay. Si Kagen Tilinteg. Aksyon! Radyo